Dear Kuya Bador, tawagin niyo na lang akong Jonah. 64 na taong gulang, may 5 anak, at 28 years na ang biyuda. Maliliit pa ang aking mga anak noong iniwan kami ng aking asawa na isang employee sa isang school of nursing. 19 na taong gulang ako noong kami ay nagpakasal at masaya naman ang aming buhay dahil tinulungan niya akong makatapos sa aking pag-aaral sa college hanggang makatapos ng aking master. Napakabait ang aking asawa at mahal na mahal ako kaya akin na rin tinugon ng kanyang pag-ibig kahit labag sa aking kaloob. Dahil kinuha niya ako sa dahas. Sa unang mga taon ng aming pag-iisang dibdib ay galit ang iginaganti ko sa kanya dahil bata pa ako at nais kong makatapos sa aking pag-aaral. Brother Bador, hayaan mong sariwain ko ang aming nakaraan. Mga kasama, meron ako pagtapat sa inyo? Ano yun? May pagkakakitaan ba yan? Baka kalokohan lang yan. Sigurado matuwa ka dito dahil pagkakakitaan natin to. Abay, umpisa mo na. At atat na ako. Alam niyo ba, si Alfred may gusto kay Chona. Ano? Si Alfred may gusto kay Chona? Baliktad yata. Si Alfred na ang nagkakagusto sa mga babae at si Chona pa. Ano ka ba? Binulong ko na nga. Pinagsigawan mo pa. Isa nabigla ako eh. Hindi ako makapaniwalang na ma-in love si Alfred kay Chona. No way. Oh, bakit ka sumisigaw? At Chona pa ang narinig kong sinisigaw mo. Shh! Quiet ka. Baka marinig kayo ni Alfred. Bubulyaso parang balak namin. Ano yung balak nyo, Aber? Si Alfred, kursunada niya si Chona. Chona? Kursunada ni Alfred? Wow ah, long hair si Chona. Alfred is handsome, tall and kind. Samantalang si Chona, walang kakekay. Wala kayong magawa. Natamaan na si Cupido eh. Ito ang mas nakakagulat pa dyan oh. Naku ah, di na ako nabibigla dyan. Alam ko na yan, na gumagawa lang kayo ng gimmick para mag-blue out si Alfred. Narinig ko yata ang pangalan ko. Wow ah. I am the subject of your conversation? 100% yes. Pwede bang malaman kung ano ang topic? Chona? Pwede bang makisabay? Alfred, ikaw pala. Pwede naman. Bakit mo pa itatanong? Ako bang Secretary of DPWH at itatanong mo kung makikisabay ka sa paglakad? Hindi naman ako ang gumawa ng daan. Hindi ko rin alam kung lulubog tayong dalawa. Kalabiro ka pala. Ano ka ba ni Dolphy? Bakit natanong mo kung anak ako ni Dolphy? May lahi ka kasing komedyante. Alfred, naka-score ka na ba kay Chona? Nako, mahihirapan akong maka-score doon. Bakit naman? Gagaling mong dumiskarte, di ka maka-first base ka agad. Ibang klase yan, pare. Matinik siya, pre. Ibig mong sabihin, hindi mo mapapasagot sa loob ng 1 linggo? Ha? Dapat makuha mo siya sa loob ng 1 week or else papasukan siya ni David. David, walang binatbat sa akin yun. Kung ako nahirapan, siya pa. Rudy, may papakiusap sana ako sa'yo. Sabihin mo kay Tess, isama niya si Chona na manood ng sine. Akong magbabayad sa ticket. Isama mo si Ed, si Benny. Alam niyo nang gagawin niyo. Dating gawin. Okay, boss. Siguraduhin niyo na hindi mag-leak ang gagawin niyo. Huwag na huwag mong ipagsasabi kay Tess. Sabihin mo silang dalawa lang. Sige,
I will instruct Tess na muna na sila. After 20 minutes ay puntahan mo kami sa dati nating pwesto, ha? Arreglado. Jonah, mauna ka na at susunod ako sa'yo ha. Hawakan ko kamay mo para hindi tayo maligaw sa isa't isa. Dami pa ng tao. Oo nga eh. Vilma Edgar ba naman ang palabas? Naku, idol ko ang dalawang yan. Bagay na bagay sila. Excuse me. Nandito pala kayo. Mahilig pala kayo sa Vilma Edgar Love Team? Pwede bang makiupo sa tabi niyo? Sure. Hindi naman ako ang may-ari ng upuan. Diyan ka na sa tabi ni Tess. Big thanks. Tess, bili ka muna ng popcorn at soft drinks sa labas para may makutkot naman tayo. Bagay na bagay sila Vilma at Edgar, ano? Ang sarap namang humalik ni Edgar. Kaingit naman. Can I kiss you, Jonah? No. I'm sorry. Hindi ako nagpunta dito para makipaghali. At isa pa, hindi kita boyfriend. But I love you. Kahit kasuhan mo pa ako ng thief, ay gagawin ko. Maging akin ka lamang. Kuya Badur, hindi po niya ako nahalikan sa labi dahil tinakpan ko, pero mabilis siya talaga dahil nilagyan niya ako ng kiss mark para may ebidensya na nakipag-date sa akin. Kinabukasan ay nakita ng nanay ko kaya tinatawag siya at nagkasundo ang mga magulang namin na kami ay ipakasal. Wala na po akong nagawa kundi pumayag dahil ang akala ko noon na kung nahalikan ka na ay magbubuntis ka na. At dito po nagwawakas ang aking love story. Sana nag-enjoy po kayo. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Minsan, hindi maiiwasan ang kapalaran at nakatakdang mangyari. Dahil sadyang nakalaan o itinakda talaga kayo para sa isa't isa. At sadyang iba't iba ang mga love story. Kung paano ay biglang nagbago ang pang-araw-araw na takbo ng buhay dahil sa biglaang pag-aasawa. Ang napakinggan natin na buhay ni Chona ay nakapagbigay ng inspirasyon sa atin para sa mga nakapag-asawa ng biglaan at nagnanais na maipagpatuloy ang naudlot na pag-aaral. Ituloy mo yan at abutin mo ang mga pangarap mo. Lalo na kung nasa college ka na. At sa mga hindi pa naman high school graduate, magpunta o magtungo kayo sa ALS. Matutulungan nila kayo. Sa ALS kasi, may Sabado at Linggo lang ang pasok. At least, mapu-full time mo pa yung weekdays mo for your family. Kaya sa mga nagnanais na matupad ang naudlot na mga pangarap, magpa-enroll na sa ALS, Alternative Learning System. Kung meron dyan malapit sa inyo, programa ito ng DepEd para sa mga out of school youth. At mag-try din kayong mag-take ng exam sa DepEd Main Pasay at PEPT, Special Philippine Education Placement Test, para ma-accelerate ka sa senior high school. Marami na nag-take na mga stopper at out of school youth. Age doesn't matter. If you're willing to pursue your studies, keep trying and believing. Tandaan na hindi nakakahiya ang mag-aral. Kahit ano ang status at kahit anong edad ay pwede. Sa mga nahihiya, huwag kayong mahiya. Wala naman kasing nakakahiya. Nasa isip lang yon. Kaya kung kaya naman, go mo lang. Hindi pa huli.
Basta alam mo pa rin ang salitang obligasyon at responsibilidad para sa asawa at mga anak mo. At sa mga asawa na very supportive, lalo na sa mga pangarap ng partner nila, saludo ako sa inyo. Sana all ay very open-minded ang asawa. Dahil maganda talaga na maipagpatuloy ang pag-aaral at magkaroon ng goal sa buhay. Sa panahon kasi ngayon, kahit hindi ka matalino, iba pa rin yung may pinag-aralan. Wala namang pinipiling edad ang pag-aaral. Basta gustuhin. At mas magandang kayamanan ang makapagtapos ng pag-aaral. Ang edukasyon naman ay tuloy-tuloyan hanggat may hininga. Kaya yung mga matured at smart mag-isip na mga partner, very supportive yan. Support all the way sila. At dapat din naman talaga na isipin ang future. Dahil iyan ang kayamanan na hindi mananakaw ni numan. At basahin natin ang 1 Corinto 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.